Kristo. Magsipo tayo sandali. No? Muli mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. No? At muli, Happy New Year po sa inyong lahat. No? Merong isang poet, magaling na author, ang pangalan niya ay si T.S. Eliot. Ang sabi ni T.S. Eliot, every moment is a fresh beginning. Every moment is a fresh beginning. Ang bawat oras daw, ang bawat panahon ay bagong pagkakataon. Hindi lang yan tuwing bagong taon. Kung hindi sinasabi ni T.S. Eliot, sa bawat araw, pwede tayong makapagsimula muli. Every moment is a fresh beginning. Siguro sa unang araw po ng taon, magandang ating pagnilayang maigi yung ating mga pagbasa para sa bawat araw magkaroon tayo ng panibagong pasimula. 3 B po yung ating laging tatandaan for us to have fresh beginnings. Yung first B is to bless one another. Hindi lang tayo tumanggap ng pagpapala kung hindi tayo din ay maging daan ng pagpapala sa ating kapwa. Yan po yung ating unang pagbasa mula sa aklat ng mga sulat, kung saan sinasabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, kanyang bendisyonan ang mga tao. At binigay ng Panginoon, ano ba yung paraan, paano bebendisyonan o pagpapalain yung mga tao. Alam po niyo maganda yung salitang bendisyon. Kasi po yung salitang bendisyon, hanguyaan sa dalawang salita na pinagsama. Bene is good or well. Dico, dicere is to speak. Kaya kapag tayo daw ay nagbebendisyon, we speak well about someone. We speak something good to a person. Ang ating sinasabi ay maganda o mabuti. Kaya nga magandang paalaala po yan sa atin. Sapagkat katulad ni Maria, hindi lamang tayo tumatanggap ng biyaya mula sa Panginoon. Kung hindi tulad din ni Maria, tayo ay nagiging daluyan ng pagpapala o biyaya para sa ating kapwa. Kaya nga sinasabi natin, biyaya, blessing. Kasi pag sinasabi nating blessing, madalas depende yan kung sino yung bibigyan natin ng blessing. Kung gusto natin yung isang tao, we bless them. Kung ayaw natin sa isang tao, we do not bless them. Pero hindi ganoon ang pagpapala. No? Kaya nga, when we talk of blessing, it is a gift, freely given. Hindi ito nakabase sa sitwasyon ng isang tao o kung yung tao ito'y karapat-dapat o hindi. Kung hindi yung blessing, saan nagmumula yan? Saan nakabase yan? Sa kabutihan ating kalooban. Kaya nga sa ating salmong tugunan, pinapaalaala sa atin na ang lahat ng biyaya at pagpapala ay galing sa awa at kabutihan ng Panginoon. Yan po yung unang ating tignan. Sana sa bawat araw, we don't only receive blessings. Kung hindi sa bawat araw, we become blesser to one another. Tayo mismo maging daan para bendisyonan, pagpalain ng Panginoon yung ating kapwa. Kaya nga araw-araw, piliin nating magsalita ng maganda sa ating kapwa. Kasi very tempting na yung ating sabihin ay pangit. Ang ating makita sa bawat isa ay yung hindi maganda, yung ayaw natin. Pero tandaan po natin, when we say benediction, ibig sabihin, we speak well. Maganda yung ating sinasabi sa ating kapwa para tayong tumatanggap ng biyaya ay magiging biyaya din para sa bawat isa. Noong isang araw, may nabasa ko sa internet na quotation. Ang sabi doon, more smiling, less worrying. More compassion, less judgment. More blessed, less stress. More love, less hate. Siguro iyan ang unang paalaala sa atin sa pasimula ng bagong taon.
Sana sa bawat araw, piliin natin na maging biyaya sa ating pamilya. Piliin natin makakita ng maganda sa bawat isa. Piliin natin hindi lamang tayo'y tumanggap ng pagpapala, hindi maging pagpapala din sa mga tao na ating makakasalamuha sa buhay. Kaya nga blessing, it is something that the other person does not deserve, but it is something that we freely give out of the goodness of our hearts. Yan po yung unang B. Tandaan natin, we bless one another. Sana kapag tayo ay may nakakasalamuha, maramdaman nila yung blessing natin. Pangalawang B is behave as God's children. Yan po yung pangalawang pagbasa natin. Pinaalala ni San Pablo sa mga taga-Galacia na dahil kay Kristo, hindi na tayo alipin. Tayo ay mga anak ng Diyos. At bilang anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. Magandang paalaala po yun. Kasi sa pasimula ng taon, baka meron pa sa ating buhay na nagpapaalipin sa atin sa nakaraan. Baka kine-carry over natin yung ating galit, yung ating inggit, yung ating sama ng loob. Kaya tayo ay hindi nakapamumuhay ng malaya bilang mga anak ng Diyos. No, yan po yung pangalawang paalaala sa atin. Every moment become a fresh beginning if we are behaving as God's children. No? Tayo ay kumilos, tayo ay mamuhay bilang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya nga ang sabi nga nila, yung masamang ugali ay parang butas na gulong. Kailangan palitan. Kasi kapag hindi mo pinalitan ang masamang ugali bilang isang butas na gulong, hindi tayo uusad sa ating buhay. Yan po yung pangalawang paalaala sa atin. Tignan natin, ano ba yung nagpapaalipin sa atin? Ano ba yung hindi magandang ugali na kailangan baguhin, hindi ng ating pamilya, hindi ng ating kapwa, kung hindi tayo mismo ng ating mga sarili, para tayo ay makausad sa ating buhay araw-araw at makapamuhay bilang mga tunay na anak ng Diyos. Tandaan po natin, si Maria, hindi lang siya ina ng Diyos. Si Maria, ang tawag natin sa kanya, Daughter of God. Kasi simula pa man noon, si Maria, bukas na sinusunod yung kalooban ng Panginoon. Pangalawa, become God's children and behave like one. Pero pangatlo po, at panghuli, bring others closer to Jesus. No, yan po yung hamon ng ating ebanghelyo sa ngayon. Sapagkat yung mga pastol, nung kanilang nakita ang sanggol sa may sabsaban, ito ay kanilang ipinamalita agad. No, kaya nga, yung mga nakarinig ng patotoo ng mga pastol ay nagpunta sa may sabsaban para kanila mismong makita at matunghayan si Jesus. Yan po yung pangatlong paalaala sa atin. Tulad ng mga pastol, we bring another closer to Jesus. Yung mga pastol po, ordinaryong tao yaan. Hindi yaan mga professionals. Hindi yaan mga theologians. Pero yun din po yung paalaala sa atin. Sa ating pagiging ordinaryo, kaya nating akayin, dalhin, papalapit, hindi papalayo sa ating Panginoon, yung ating pamilya o yung ating kapwa. Alam po nyo, kagabi, may isa ko nabasang kwento. Meron daw isang tatay, meron siyang lumang bangka na gustong gamitin ng kanyang mga anak. Ang ginawa ng tatay na ito, dinala niya sa isang karpintero yung kanyang lumang bangka. At ang sabi niya sa karpintero, pinturahan mo ang bangkang ito para magamit ng aking mga anak. Pero habang pinipinturahan daw ng karpintero yung bangka, napansin ng karpintero, merong maliit na butas yung bangka. Kaya ang ginawa ng karpintero, tinagpian yung butas na ito ng bangka, sa kanya pininturahan ang lahat. After 1 week, sinauli niya na yung bangka sa may-ari doon sa tatay. Yung tatay tuwang-tuwa daw, binigyan ng sweldo yung karpintero. Pero after 1 week,
bumalik uli yung tatay doon sa karpintero at binibigyan uli ng pera yung karpintero. Ang sabi ng karpintero, sinwelduhan niyo na po ako nung 1 linggo. Ang sabi ng tatay, hindi, yaan ay gantimpala ko sa iyo. Pagkat ang sabi ko lamang sa iyo ay pinturahan yung luma kong bangka. Pero ang ginawa mo pala ay tinagpian mo yung butas sa may ilalim ng bangka. Ang sabi ng tatay, kasi nung isang araw, nung ginagamit niya anong aking mga anak, ako'y kinabahan. Kasi naalala ko na merong butas yung bangkang yun. Pero kung hindi mo yaan tinapalan, siguradong madidisgrasya yung aking mga anak. Ang sabi ng Panginoon, sa ating buhay, along the way, may mga pagkakataon na tayo ay nagkakaroon ng butas dahil sa ating mga karanasan. Pero meron ding mga tao na katulad ng karpintero, nagtatagpi ng ating mga butas para tayo ay hindi mapahamak. Kuro yan po yung pangatlong ating tignan. Sino ba yung mga tao sa ating buhay na katulad ng mga pastol, katulad ng karpintero, na talagang merong malasakit sa atin? Kaya hindi tayo napapalayo sa Diyos kung hindi yung kanilang, halimbawa, yung kanilang ugali ang nagiging daan para tayo ay mas maging malapit sa Diyos. Merong isang magaling na author, si C.S. Lewis. Ang sabi ni C.S. Lewis ay ito, "Don't shine so others can see you. Shine so that through you, others can see God." Uulitin ko, don't shine so others can see you. Shine so that others could see God. Ito yung ating ipanalangin. Sana hindi tayo yung maging bida. Kung hindi sana sa ating mga ginagawa sa araw-araw, tulad ng mga pastol, ay mas makita ng ating kapwa, hindi yung ating sarili. Kung hindi walang iba, ang Diyos. 3 B ang hamon sa atin for us to have fresh beginnings. First B, bless one another. Sana hindi lang tayo tumatanggap ng pagpapala. Sa ating magandang ugali, sa ating magandang salita, tayo din ay maging pagpapala sa ating kapwa. Pangalawang B, behave as God's children. Huwag tayong mamuhay bilang mga alipin. Kung hindi mabuhay tayo bilang mga tunay at malayang anak ng Diyos, katulad ng ating Ama sa Langit. At pangatlo, bring others closer to Jesus. Katulad ng mga pastol, sana sa ating kasimplihan, ating mas maakay ang bawat isa papalapit kay Kristo.